Ano ang fatty liver at mga dapat kaining prutas ng senior para sa malusog na atay? Magandang araw po, mga ka-senior. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang kondisyon na madalas nararanasan pero hindi agad napapansin, ang fatty liver. At syempre, ibabahagi rin natin ang mga prutas na dapat kainin ng mga senior upang makatulong sa kalusugan ng atay at buong katawan. Ano nga ba ang fatty liver? Ang fatty liver ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng labis na taba ang ating atay. Normal lang na may kaunting taba ang atay, pero kapag ito ay sumobra, maaari itong magdulot ng problema sa kalusugan. May dalawang pangunahing uri ng fatty liver. Una, ang non-alcoholic fatty liver o NAFLD na hindi dulot ng pag-inom ng alak. Pangalawa, ang alcoholic fatty liver na dulot naman ng labis na pag-inom ng alak. Sa mga senior, mas mataas ang risk na magkaroon ng fatty liver dahil sa mabagal na metabolismo, kakulangan sa ehersisyo, at minsan ay hindi na balance na pagkain. Ano ang mga senyales ng fatty liver? Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas sa umpisa. Pero habang tumatagal, maaring maranasan ang mga sumusunod. Pagkapagod, kahit hindi naman mabigat ang ginagawa. Pananakit o pakiramdam ng kabigatan sa kanang bahagi ng tiyan. Pagkawala ng gana sa pagkain. At minsan, bigla ang pagtaas ng timbang. Kapag hindi ito naagapan, maaring mauwi ito sa mas seryosong kondisyon tulad ng liver inflammation o cirrhosis. Kaya napakahalaga na maagapan ito sa pamamagitan ng tamang pagkain, lalo na ang pagkain ng prutas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga prutas na makakatulong sa mga senior. Unang prutas, ang mansanas. Ang mansanas ay mayaman sa fiber at antioxidants. Nakakatulong ito sa paglinis ng toxins sa katawan at pagpapababa ng kolesterol. Pangalawang prutas, ang saging. Ang saging ay madaling tunawin at nagbibigay ng energy. Mayaman din ito sa potassium na tumutulong sa puso at muscles. Pangatlong prutas, ang papaya. Ang papaya ay kilala sa pagtulong sa digestion. May enzyme ito na tumutulong sa pag-breakdown ng pagkain at paglinis ng tiyan. Pang-apat, ang avocado. Bagamat mataas sa healthy fats, ang avocado ay mabuti para sa atay. Nakakatulong ito sa pag-reduce ng bad cholesterol. Panglima, ang ubas. Ang ubas ay may antioxidants na tumutulong sa pagprotekta ng liver cells laban sa damage. Panganim, ang orange o dalandan. Mayaman ito sa vitamin C na tumutulong sa immune system at detoxification ng katawan. Pangpito, ang pakwan. Ang pakwan ay mataas sa tubig na tumutulong sa hydration at pag-flush ng toxins. Pangwalo, ang pinya. Ang pinya ay may bromelain na tumutulong sa digestion at anti-inflammatory effects. Bukod sa pagkain ng prutas, mahalaga rin ang mga sumusunod. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Iwasan ang matatabang pagkain at sobrang matatamis. Maglakad-lakad o mag-ehersisyo kahit 10 hanggang 15 minuto bawat araw. At iwasan ang sobrang pag-inom ng alak. Para sa mga senior, hindi kailangang biglaan ng pagbabago. Unti-unti lang, pero tuloy-tuloy. Tandaan, ang ating atay ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan. Ito ang naglilinis ng toxins, tumutulong sa digestion, at nagpapanatili ng balanse sa ating katawan. Kung aalagaan natin ito, mas magiging malakas tayo at mas mai-enjoy natin ang bawat araw. Kaya simulan natin sa simpleng hakbang. Kumain ng mas maraming prutas, uminom ng tubig, at alagaan ang sarili. Mga ka-senior health tips, ang kalusugan ay kayamanan. Hindi man natin mapigilan ang pagtanda, pero kaya nating alagaan ang ating katawan. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow para sa mas marami pang health tips.
Mag-comment din po kayo kung anong prutas ang madalas ninyong kainin araw-araw. Hanggang sa susunod na video. Ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat.